Tanong kasi ako ng amo ko kung ano daw yung gusto kong lutuin para sa kanila. Sabi ko, kayo kung ano ang gusto nyong lulutuin ko. Kaya yan na lang nung sinasabi ko, magawa na lang ako ng idam or yung senia. Sabi niya sa akin, sige magawa ka na lang para naman yung bagong panganak makakain. Yan lang din naman yung aking mga pangsangkap dyan. Siyempre may manok at sibuyas at saka yan nga pala meron din akong atsal at patatas. Diyan nga pala ako magmi-mix sa isang malaking lagayan na yan para naman ay mahalo ng maigi. At yan ang aking nilagay din ay yogurt, isang plastic lang or yung isang basong yogurt lang yung aking ginagamit. Pag mayroon talagang ganyan, mas lalong masarap yung ganitong mga luto. Pero ako kasi ang magluluto, iniiba ko talaga kaysa yun sila yung magluluto na hindi siya malapot malabnaw. Ako naman kasi pag nagluluto ako talaga namang malapot kasi nga gawa ng meron siyang patatas. At sabi nga pala ng amo ko wag na daw lagyan ng kung ano kasi nga merong mga bata dito na yun ang kinakahirap dito pag nagluluto ka. Kasi kung ilan sila sa isang bahay, yung isang bata ayaw kumain ng may ganito, yung isang bata ayaw kumain ng ganito, sabi ko kayo na lang yung magpipili kung ayaw nyong kainin. Kasi kaysa isa-isahin kayo sa sobrang dami nyo. Ako dito hindi ako maangal kung maraming tao dito sa araw-araw kasi kahit ako yung tagaluto. Alam nyo pag ganito, pabor na pabor sa akin yung ako ang tagaluto kasi pag ako yung nasa kusina, wala na talagang ibang makakapasok kasi amo ko talaga, hindi talaga yan siya papasok sa loob ng kusina. Swerte lang sa isang buwan papasok yan sa kusina. At dito na nga pala ako sa aking paggagawa ng kanin. Yan nga pala yung aking paraan sa pagluluto pagputing kanin. Ang style ko nga pala ay ginigisa ko para naman lalo siyang malasa. Yung kalalabasan kasi pag ganito ay para siyang naka-fried rice. Yan na nilagyan ko lang din siya ng sibuyas at asin lang yung aking ititimpla dyan. At lagyan ko lang din siya ng yung tinatawag ditong hell. Yan lang yung aking nilalagay. Para naman kahit paano magkaroon din siya ng yung pag may ganyan kasi mabango talagang kalalabasan ng ganitong luto. At yan nga pala sa aking pagluluto dyan, ang akin naman ang style naman sa pagluluto diyan, hindi lang naman isang kanin yung aking nilulutong puti, meron din akong ginagawa yung Egyptian rice. Ito kasi ay yung kanin na yung talagang pangkabsa. At dito naman sa part na to, binalikan ko na nga pala yung aking sinasayang na kanin. Pag ganyan na luto na yan, pwede ko nang i-off yung kanyang apoy pati yung isa. Kasi pagkakain sila, ima-microwave lang naman. At ito na nga ay sabay na nga sila naluto, o di ba? Ganyan, pag nagluluto ka, kailangan mo na lang isabay-sabay pag maraming salangan. At ito nga pala, pagkatapos nila kumain, may naghahanap pa nga akong